Okay, I'm back. I wish I could tell everything today in a very clear way. That's why I'm praying to the Lord. Lord, please take over. Okay, so when I went to the church today, yung gospel that was read was Matthew 13, the parable of the weeds and the parable of the wheat and weeds. Yung wheat, parang bigas. Yung weeds, yun yung mga binubunot natin na tinatapon. Pinapatuyo pa nga ng iba yun eh, tapos sinusunog or pinabubulok nila, ginagawang fertilizer. So in short, hindi natin gusto yung weeds kasi kinakain niya yung nutrients na para dun sa plants natin or in this parable, para dun sa wheat. Yung wheat, doon nanggagaling yung flour. Yung flour na ginagawa nating bread. So, going back, ikinukwento ni Christ ito sa sabihin sa mga tao, pero hindi niya in-explain yung meaning. Yung meaning, hiningi sa kanya ng mga disciples niya nung nandun na sila sa bahay. Yes, kahit ako nag-isip nun eh. Bakit ayaw niyang explain ng detalye? Kasi may edad na ako ngayon at marami na ako nadanas at nabasa. Kasi sa totoo lang, pag sinabi mo yung truth, ang mga tao hindi naniniwala. Pero pag sila mismo ang naghukay at nahanap nila yung revelation, doon maniniwala sila. Nangyari sa akin eh. 'Di ba? Pansin mo yung mga pumapasok ng Catholic school, yun ang unang-unang walang totoong faith eh. Bakit? Ang tingin nila everything is a ritual. Na parang, alam mo yun, parang robotics lang. Walang nangyayari sa loob. A person who has the real faith is a citizen of heaven and has received the Holy Spirit. Konti lang meron yan. Malalaman mo yan eh pagka meron silang Holy Spirit. Bakit? Kahit nasaktan o nahirapan, nagpapatawad pa din. Hindi yan uto-uto. Hindi yan, sabihin, inabuso mo, paulit-ulit, pwede mo abusuin mo. Hindi, ang sinasabi is, nagpapatawad yan kasi mahal nila sarili nila. Pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang unang-unang tormented. At saka, nasa Bible eh. I forgot the exact verse. Yung kinukwento na pinatawad nung hari, pero yung kapareho niyang servant, hindi niya pinatawad. So, ang nangyari is, ibinigay siya doon sa mga tormentors. So, ang ibig sabihin pala nun, in our life, pag hindi ka nagpatawad, you'll be tormented by the darkness, the demons, and the evil spirits. Pag hindi ka nagpatawad, ang mga consequence niyan ay napakadami. Isa dyan, magkakasakit ka. May stress ka. Hindi mo ma-enjoy pagkain mo. Kahit bumiyahi ka pa, naiisip mo pa rin yung panlulokong ginawa sa'yo. Ganun yan kabigat. At ang pagpapatawad, hindi yan automatic at madali ha. You have to pray and ask the Lord to give you the grace, the power, and the strength to forgive. Ako kinaya kong magpatawad nung iniremind sa akin ni God that I went to the cross to pay for your sins. Wala akong kasalanan, but I paid for your sins. Hindi naman masamang patawarin mo sila para gumaang ang buhay mo. Loving yourself, ang una mong gagawin is magpapatawad ka. Kasi ginawa ko hindi magpatawad eh. Oh my God, pumangit ako nun ha. Hindi lang yun, ang bigat ng buhay. Kahit anong gawin ko, puro negative yung dumarating. So, forgive. Do yourself a favor. Forgive. So, bakit importante I'm sabihin, nung marinig ko yung gospel kanina sa misa,
ang naisip ko ay, my gosh, ang daming taong kailangan nito. Ito yung sagot eh. Kasi di ba maririnig mo kahit sa mga young people, ba't ako maniniwalang may Diyos? Eh, ang pangit-pangit ng buhay. Masyadong unfair. There is so much injustice. Ba't ako maniniwalang may Diyos? Basahin mo yung parable ng weeds or tares and the parable of the wheat and tares, or the parable of the wheat and weeds. Doon maliwanag na ang nagpapatakbo sa mundo ay hindi totally si God. That there are two conflicting forces. At meron dalawang klase ng grupo ng tao. Those who are citizen of heaven and those who are going to hell or citizen of darkness. If you reject the salvation of Christ, hindi mo sinabi mo, ayoko, wala akong interest dyan sa truth na yan. Puro pera lang yung mahalaga sa tao. Dahil pinapatakbo ng pera ang lahat-lahat. Tanong ko sa'yo, after nilang ilibing ka, kaya pa ba ng pera? Nabuhayin ka ulit? May magagawa ba ang pera mo? Wala, diba? Ang nakakainis nga sa pera, pinaghirapan mo pagkatapos, kinakailangan mong ipamana. Kaya yung iba inuubos habang buhay sila, inuubos na nila eh. Pero diba, hindi yun ang point eh. Ang point is, money is still not everything. Read Matthew 13 para maging clear sa'yo that in this world, there are two forces. God, the kingdom of God, and the kingdom of Satan or darkness. At yan, nagtatrabaho yan sa buhay nating lahat. Okay guys, I hope kahit papano, nakapagtanim ako ng konti sa inyo. And then, you Google it. I-search mo ang truth kasi you're helping yourself.